Nakala nilang isang malaking oso iyon, nasugatan, hindi gumagalaw, tahimik, halos hindi na humihinga. Dalawang hiker ang nakakita sa kanya malapit sa tubig. Ang makapal niyang itim na balahibo ay basang-basa at ang katawan niya ay hindi gumagalaw. Walang unggol, walang galaw, tanging mga matang nakamasid. Pagdating ng tulong, lumuhod ang veterinaryo para suriin ang hayop. Ngunit isang bagay sa ilalim ng dibdib nito ang nagpahinto sa kanya. Hindi ito tungkol sa kung anong meron sa loob ng oso, kundi kung ano ang kanyang tinatabingan. At ang natagpuan nila roon ay nagpatahimik sa lahat, dahil hindi lang ito tungkol sa isang sugatang nilalang. Ito ay tungkol sa katapatan, sa katapangan, sa isang ugnayang sobrang lalim na hindi naayon sa likas na ugali. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito at i-on ang notification bell para patuloy naming maibahagi sa inyo ang mga totoong kwentong tulad nito na nagpapakita kung gaano kalayo ang kayang abutin ng pagmamahal kahit sa gitna ng kagubatan. Halos hindi na makita ang daan na tinahak nila. Isang makitid at halos nakalimutang landas sa gilid ng Glacier National Park kung saan iilan lang ang dumadaan matapos ang taglagas. Pero hindi para maglakad-lakad lang, nandun sina Marco at Chiara. Isa silang mga volunteer na sinanay para sa wildlife monitoring. Sila'y nag-check ng trail cams at naghahanap ng senyales ng iligal na panghuhuli. Nasa kalagitnaan na sila ng ruta nang mapansin nila iyon. Sa una, parang madilim lang na bahagi sa ilalim ng mga puno. Pero pagdating nila sa liko malapit sa sapa, nanatiling hindi gumagalaw ang hugis. Malaki, basang itim na balahibo, isang dambuhalang lalaking oso nakahandusay sa tagiliran, ang isang paa ay bahagyang kumikibot sa niyebe. Agad hinawakan ni Chiara ang braso ni Marco. "Huwag kang lalapit." Pero hindi gumalaw ang oso. Humihinga pa siya, pero halos hindi na. Walang unggol, walang panginginig. Tanging mahina at mababaw na paghinga. Kinuha ni Marco ang binoculars niya. May mali talaga. Nagbulungan sila sa kadahan-dahang umatras at tumawag ng saklolo. Malayo pa ang ranger station at dahil papalapit na ang dilim, minarkahan nila ang lugar at nagmadaling bumalik. Dumating ang rescue team pagkagat ng gabi. 2 park ranger at si Dr. Elena Mangka, isang veterinaryong bihasa sa mga wildlife emergency, ang dumating. Nakagamot na siya ng iba't ibang sugat dati, mula sa tama ng bala hanggang sa bitag na bakal. Pero may kakaiba sa pagkakahiga ng osong ito, mababa sa lupa, parang may niyayakap, kaya siya napahinto. Lumapit siya ng dahan-dahan, hawak ang pampatulog. Nanatiling hindi gumagalaw ang oso. Kahit nang tamaan ng dart, umungol lang ito at hindi na kumilos. Ang sumunod ay ikinagulat ng lahat. Nang tuluyang makatulog ang oso, inilabas ng grupo ang mga ilaw at stretcher. Lumuhod si Doktor Mangka para tingnan ang tiyan nito. Doon niya napansin, may dugo. Pero hindi ito galing sa oso. Maingat niyang inalis ang isang malaking paa at napatigil. Sa ilalim ng tiyan ng oso, may isang maliit na oso, buhay, basa, nanginginig, at hindi ito nag-iisa. Sandaling walang imik ang lahat, patuloy ang pag-ulan ng niyebe, pero parang tumahimik ang kagubatan. Pinagmasdan ni Dr. Mangka ang kuting na oso, nakayakap sa sarili, halos hindi gumagalaw, wala itong sugat. Pero ramdam ang panghihina mula sa lamig, gutom at tagal ng paghihintay. Pagkatapos ay kumawala ang isang mahina at mahinang iyak, parang may hinihintay siyang makarinig. May isa pang kuting na oso, mas maliit pa, na halos natabunan sa ilalim ng dibdib ng oso. Balot ng balahibo at lupa, halos hindi gumagalaw. Maingat itong inabot ni Dr. Mangka habang iniangat ng ranger ang paa ng oso. Hindi pa rin gumalaw ang malaking oso. Mahina man ang paghinga, ito'y tuloy-tuloy. Umeepekto ang pampatulog.
Pinoprotektahan niya sila, mahinang sabi ni Doktor. Manka, lumapit si Marco. Sa tingin mo anak niya sila? Hindi ko alam, sagot ni Doktor. Manka, bihira ito. Ang mga lalaking grizzly, hindi sila karaniwang nag-aalaga ng mga kuting. Hindi iyon natural sa kanila. Pero pagtingin niya sa mga mukha ng kuting, sinabi niya pero siya ginawa niya. Makalipas ang 10 minuto, nasuri nila ang lahat. Maliliit ang mga kuting, malamig at mukhang hindi pa kumakain ng higit 1 araw, pero buhay pa rin sila. Isang maliit na milagro. Wasak naman ang katawan ng adult na oso. May malalalim na kalmot sa tagiliran, basag ang isang paa at may mga senyales ng matinding laban. Pero ang pinaka-nakakagulat ay kung paano niya ginamit ang sariling katawan bilang silungan na parang nilikha niyang mainit na bulsa para sa mga kuting. May kabayaran iyon. Maingat na inilagay ng grupo ang mga kuting sa isang mainit na transport crate. Saka isinakay ang malaking oso sa stretcher. Nang umalis ang truck sa gitna ng mga punong balot ng niebe, unti-unting nawala ang pula nitong ilaw sa dilim. Nanatiling nakatayo si Marco, nakamasid. Hindi na niya kailangang magsalita, alam na niya ang totoo. Hindi aksidente ang pagkakatagpo ng oso sa mga kuting. Pinili niyang protektahan sila. Nanatili siya. Tiniis ang lamig. Sa Wildlife Center, tahimik ang gabi, tanging mga mahinang yapak ang naririnig habang nagsimula na ang mga gawain para pagalingin silang lahat. Mabilis kumilos ang mga veterinaryo, naghanda ng maiinit na likido habang dahan-dahang pinatuyo ng mga assistant ang 2 kuting gamit ang malalambot na tuwalya at pad na pampainit. Kumapit ang isa sa mga kuting sa isang syringe at dahan-dahang nagsimulang dumede. Pero ang mas maliit na natiling walang galaw, yumuko si Doktor. Manka, bakas ang pag-aalala sa muka. Sige na, maliit na isa. Kaunti pa, mahina niyang bulong. Sumilip ang mas malaking kuting papunta sa kabilang silid. Doon dinala ang adult na oso. Kumurap-kurap ang maliit nitong ilong, yakap ang sariling katawan, pero wala sa mga mata nito ang takot. Hindi ito natatakot, naghihintay lang ito na para bang alam nito kung saan siya nababagay. Tahimik ang Wildlife Center maliban sa ugong ng mga makina at mahinang hinga ng mga nagpapahingang hayop. Nabalot ng kumot at nakahiga sa ilalim ng heat lamp, unti-unti nang nakakain ng gatas ang mas malaking kuting. Bahagya itong kumilos habang natutulog, gumagalaw ang maliliit na paa na parang nasa panaginip, pero ang maliit na kuting hindi pa rin nagbago. Nanatili siyang nakakulubot, parang gusto niyang mawala. Umupo si Doktor. Mantsa sa tabi ng kanyang crate, dahan-dahang gumuguhit ng maliliit na bilog sa kanyang likod, gamit ang mga dulo ng daliri, bulong ng bulong. Parang kinakausap ang isang kaluluwang masyado nang nasaktan. Sa kabilang silid, nakahiga pa rin ang malaking grizzly sa ilalim ng mga ilaw, walang malay pero matatag. Mahina ngunit pantay ang kanyang paghinga. Malinis at tahina ang mga sugat, pero ang isang paa ay malubha ang tama, malalim ang bali, marahil dulot ng matinding hampas. Maaaring sa isang laban o baka may mas malala pa. Ang palaisipan sa lahat ay ang dahilan sa likod ng ginawa ng oso. Hindi ito karaniwan sa mga lalaking grizzly. Taliwas ito sa lahat ng kanilang likas na asal. Bumalik si Marco kinabukasan, kasama na si Chiara at si Lorenzo, isang biologist na matagal nang nag-aaral ng mga lokal na oso gamit ang GPS collar at trail cams. Pagkakita niya sa sugatang oso, nagiba ang anyo ng kanyang mukha. "Kilala ko to," mahina niyang sabi. Binuksan niya ang laptop at naghanap sa folder na may label na Sector B hanggang sa lumabas ang isang set ng mga larawan. Mga kuha mula sa trail cam noong tag-init. Nandun siya, parehong oso may pilat sa ilong at kakaibang pattern sa balahibo malapit sa balikat. Palaging nag-iisa. "Tinag namin siya mga 4 na taon na ang nakalipas," paliwanag ni Lorenzo. Tawag sa kanya ng mga tao rito ay Tobias. Nawalan siya ng kapareha dahil sa landslide. Simula noon, iniiwasan na niya ang lahat.
Wala siyang inaatake, palakad-lakad lang. Napakunot ang noo ni Dr. Mancia. May kapareha siya? Tumango si Lorenzo. At may mga anak ang kapareha niya noong namatay ito. Lumapit si Chiara. Sa tingin mo ito ang mga anak niya? Handa akong ipusta ang buong karera ko. Sabay-sabay silang tumingin sa salamin kung saan natutulog pa si Tobias. Si Tobias, na dating tahimik at nag-iisang nilalang sa kagubatan, bumalik na may dalang 2 kuting na halos mamatay na sa gutom at itinago sa ilalim ng kanyang katawan. Hindi niya sila basta natagpuan, hinanap niya sila at nang matagpuan niya, nag-iisa, giniginaw at sobrang hina para mabuhay, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Binigyan niya sila ng init, binigyan niya sila ng pag-asa, kahit kapalit nito ang pagtitiis sa sukdulan ng kanyang lakas. Gabi na nang unang gumalaw ang mas maliit na kuting, walang iyak, walang tunog. Dahan-dahan lang nitong iniangat ang ulo at tumingin sa salaming naghihiwalay sa kanya at sa kabilang silid. Nandoon pa rin si Tobias, walang malay, pero may kung anong koneksyon sa pagitan nila na nanatili. At ang paghihintay malayo pa sa katapusan. Nang dumilat na si Tobias, ang una niyang sinubukang gawin ay tumayo. Hindi iyon dahil sa instinct, dahil iyon sa takot, sa pangangailangan. Nangangatog ang kanyang mga paa habang sinusubukang bumangon, kaskas ang mga kuko sa sahig. Parang akala niya nasa kagubatan pa rin siya at may tinatabingan pa ring mahalaga sa ilalim niya. Dali-daling pumasok si Doktor. Manka, dahan-dahang iniangat ang mga kamay. Dahan-dahan lang, ligtas ka na. Pero hindi siya ang tinitingnan ni Tobias. Nakatuon ang mga mata nito sa salamin, sa silid, sa kabila, sa mga kuting. Mula sa observation area, mahina ang sabi ni Irene. Isa sa mga technician, hindi siya sumusubok tumakas. Hinahanap niya sila. Bumagsak ng kaunti ang katawan ng oso, mabilis ang paglinga sa bawat sulok. Kumibot ang sugatang paa, tapos tumunog siya, hindi ungol, hindi sigaw. Isang mahina at mababang tunog, parang buntong hiningang puno ng sakit at pananabik. Isang tunog na nagpatahimik sa buong silid. Lumapit si Doktor, Manka sa bintana. Tinatawag niya sila. Ang mas malaking kuting ang unang nakarinig. Tumayo siya ng dahan-dahan at lumapit sa dulo ng kanyang kulungan, pinatong ang maliliit na paa sa salamin. Ilang saglit lang, sumunod na rin ang mas maliit, mahina pa rin pero gising, hinihila ng tunog. Buhay sila at ang mahinang tunog na iyon ang siyang humila sa kanila. Karaniwan, hindi pinapayagan ng center ang ugnayan ng mga kuting sa adult na lalaking oso, maliban na lang kung ito'y bahagi ng espesyal na rehabilitation program. Pero hindi ito isang karaniwang sitwasyon. Iba ito, mas malalim. Kaya pagsapit ng tanghali, nagpasya ang grupo. Maghahanda sila ng isang kontroladong lugar sa labas. Isang malawak na natural na kulungan ang itinayo sa likod ng pasilidad. May mga kamera, troso na nabalot ng niebe, mga lugar na maaaring akyatin at mga mainit na silungan. Hindi nila alam kung gaano pa katagal si Tobias. Hirap na ang kanyang paghinga, unti-unti na siyang nanghihina. Pero nanatili siya para sa mga kuting at ngayon sila naman ang kumakapit para sa kanya. Kinagabihan, habang unti-unting bumababa ang mga snowflake mula sa ulap, maingat nilang ipinasok si Tobias sa kulungan. Tumayo siya nang hihina pero matatag at inamoy ang malamig na hangin. Pagkatapos, humarap siya sa likuran ng kennel habang bumubukas ang pinto. Tumakbo palabas ang mga kuting. Sandaling tumigil sila. Tumingala sila sa bukas na langit, nag-aalangan. Pagkatapos ay nakita nila siya, tumakbo ang mas malaking kuting. Sumunod ang mas maliit, nadadapa-dapa pero determinado. At nang marating nila si Tobias, hindi sila nag-atubili. Walang takot, walang alinlangan. Sumubsob sila sa kanya. Binalot niya sila ng kanyang mabibigat na paa, gaya ng ginawa niya nang una siyang matagpuan. Tinatabingan, iniingatan.
At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, ipinikit ni Tobias ang kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi sa kapayapaan. Sa loob ng observation booth walang nagsalita. Kahit si Chiara, na laging matapang, ay palihim na nagpahid ng luha mula sa ilalim ng kanyang guwantes. Dahan-dahang huminga si Marco. Naghintay siya, mahina niyang sabi, sa buong panahong ito. Tumango si Doktor, "Man ka. Ngayon, maaari na siyang magpahinga, pero hindi habang buhay ang kapayapaan." Sa loob ng 3 araw, nanatili si Tobias sa kulungan kasama ang mga kuting. Ang lugar ay naging isang tahimik at munting mundo para sa kanila. Mas naging masigla ang mga kuting, umaakyat, naglalaro, tumatakbo. Hindi umalis si Tobias sa kanilang tabi. Namamahinga siya malapit sa mga bato, laging nakamasid, nilalasap ang bawat sandali na parang hiram na oras. Dumating ang ika-4 na araw, nagiba ang kanyang paghinga. Una itong napansin ni Doktor, man ka sa monitor. Hindi pantay, magaspang, may mahahabang pagitan bawat hinga. Tumakbo siya palabas, nababasag ang yelo sa ilalim ng kanyang mga bota. Nakahiga si Tobias sa gilid, hirap na hirap. Dumilat ang kanyang mga mata nang lumapit siya. Malayo ang tingin, maputla. Nasa tabi pa rin niya ang mga kuting. Lumuhod siya sa labas ng bakod. "Manatili ka pa," mahina niyang pakiusap. Pakiusap. Pagsapit ng tanghali, hindi na siya makatayo. Hindi na rin matatag ang kanyang vital signs. Lumabas sa blood test ang kidney failure, matinding stress at posibleng impeksyon mula sa mga lumang sugat. Nilinis na nila ang kanyang mga sugat, tinahi ang mga kaya nilang tahiin. Pero may mas malalim na hindi na kayang ayusin. Naglakad-lakad si Lorenzo. Para sa kanila siya kumapit. Ngayon naayos na sila, sumusuko na ang katawan niya. Tahimik na tumango si Doktor, "Man ka." Hindi na siya umaasa sa lakas. Pinapatakbo na lang siya ng instinct o baka ng pagmamahal, pero hindi talaga para mabuhay ang layunin niya, kundi para matiyak na ligtas ang mga kuting. Nahaharap ang staff sa mahirap na desisyon. Bigyan ba siya ulit ng pampatulog? Simulan ang mas agresibong gamutan? Subukang pahabain pa ng kaunti ang kanyang oras? O hayaan na lang siya, maging naroon, kasama nila. Mainit pa rin, tahanan pa rin, matagal nilang pinagtalunan at dumating ang tawag mula sa State Wildlife Commission. Handa na ang mga kuting na ilipat sa isang aprobadong sanctuary, isang lugar kung saan lalakas sila, aalagaan at kalaunan maibabalik sa kagubatan. Darating ang van pagsikat ng araw. Ibig sabihin, ito na ang huling gabi nilang magkasama. Hindi nagatubili si Doktor. "Man ka." Pumasok siya sa kulungan, dahan-dahan at umupo sa di kalayuan sa kanila. Bahagyang iniangat ni Tobias ang kanyang ulo, sapat para makita siya. Tiningnan siya ni Doktor. "Man ka" na may tahimik na paggalang. Hindi lang bilang hayop sa kagubatan, kundi bilang tagapangalaga, isang ama. "Nagawa mo na," mahina niyang sabi. Ayos na sila ngayon. Gumalaw ang mga kuting sa pagkakatulog, nakayakap pa rin sa kanyang dibdib. Ang mas malaki, sumiksik sa ilalim ng kanyang braso. Ang mas maliit, mas malakas na ngayon, dumilat at naglabas ng mahinang hininga, payapa at ligtas. Bumagsak ang mga snowflake, mahina at mabagal. Parang ang buong gubat ay nagpapaalam. Kinagabihan, sa ilalim ng malamig at maliwanag na langit na puno ng bituin, huminto na ang paghinga ni Tobias. Walang tunog, walang sakit, tanging katahimikan. Pagsikat ng araw, natagpuan siya ni Doktor. "Man ka," nakayakap pa rin sa mga kuting. Sa huling pagkakataon, hindi sila umiyak, hindi sila nataranta. Tumingin lang sa paligid, naguguluhan na para bang may bahagi sa kanila na nauunawaan na ang pagbabago. Ang bago nilang tahanan ay nasa kalagitnaan ng isang tahimik na lambak, napapaligiran ng matatarik na burol at makakapal na punong pino. Malayo sa ingay, ito ay isang ligtas na lugar para sa paggaling at bagong simula. Nang buksan ang crate, hindi agad lumabas ang mga kuting.
Hindi sila minadali ng staff. Umatras sila, nagbigay ng espasyo. Ang mas matandang kuting ang unang lumapit. Inamoy ang malamig na hangin bago dahan-dahang lumakad palabas. Huminto at lumingon na para bang may hinihintay na hindi na darating. Sumunod ang mas maliit na kuting, pinapakislot ang mga tainga sa bawat di pamilyar na tunog. Magkasama silang nanatili, hindi nagkakalayo, walang laro, walang tuwa, hindi pa. May bahagi sa kanila na naiwan pa rin sa sandaling iniwan nila siya. Hindi sumama si Doktor, manka sa paglilipat. Naiwan siya sa center para tapusin ang isang bagay na personal. Ang huling pahingahan ni Tobias ay payak lang. Nasa likuran ng mga punong pinanggalingan niya, walang lapida, isang malaking bato lang, tahimik, matatag, likas. Ganitong klasing lugar ang marahil pipiliin din niya. Dumating si Doktor, mantsa kinabukasan mag-isa at dahan-dahang inilapag ang isang sanga ng pine sa paanan ng bato. Wala kang hiningi, mahina niyang sabi, pero ibinigay mo ang lahat. Samantala sa sanctuary, dahan-dahang nakibagay ang mga kuting. Unti-unti nilang inexplore ang bagong paligid. Umaakyat sa mga troso, umamoy sa mga punong putol, tumikim ng balat. Walang nagmadali sa kanila, pero gabi-gabi hindi sila pumapalya. Bumabalik sila sa iisang sulok ng kanilang espasyo sa bahaging nakaharap sa kanluran, kung saan nawawala ang liwanag sa likod ng burol. Doon nila huling nakita siya. Napansin yon ni Francesca, isa sa mga tagapag-alaga. Tahimik niyang inilagay ang isang bilog na bato doon. Kinabukasan, isa pa at isa pa. Walang pangalan, walang karatula, isang malambot na bunton na unti-unting lumaki, isang tahimik na alaala. Isang gabi, habang ginintuan at mapula ang langit, humiga ang mas maliit na kuting sa tabi ng bunton. Inilapat niya ang kanyang paa sa pinakataas na bato. Walang tunog, tahimik lang. Parang may bagay sa loob niya na sa wakas ay natahimik. Gabi ring yun, sa unang pagkakataon, naglaro sila. Kaunti lang, may pag-iingat, pero totoo. Ang klasing laro na lumilitaw lang kapag pakiramdam mong ligtas ka. At iyon ang iniwan niya sa kanila, hindi sa lakas, hindi sa puwersa, kundi sa pananatili, sa pagpili sa kanila kahit kapalit nito ang lahat. Dahan-dahang dumating ang tagsibol o spring o taon na iyon. Nanatili ang yelo sa mga burol na para bang ayaw pang pakawalan ng lupa ang alaala. Sa sanctuary, lumaki na ang mga kuting. Kumapal ang balahibo, mas maliwanag ang mga mata. Tumakbo na sila ngayon, nadadapa, nagtatakbuhan, puno ng sigla. Pero hindi nila nakalimutang balikan ang sulok na iyon. Nananatili ron ang munting bunton. Hindi nila ito dinagdagan, hindi nila ito ginulo. Hihiga lang sila sa tabi nito minsan, lalo na kapag takip silim ang mga ulo nila'y nakapahinga sa katahimikan. Para bang nakikinig sila sa isang bagay na tanging sila lang ang nakakarinig. Walang nagsabi sa kanila na wala na siya, hindi na kailangang sabihin. Sa center, muling tumayo si Doktor, manka sa lugar kung saan unang nakita si Tobias. Nagbago na ang clearing, ngayon ay berde na. Umaawit ang mga ibon sa itaas, may dumaan pang usa, halos walang ingay. Kinuha niya ang isang nakatiklop na papel mula sa bulsa, isang sulat na isinulat niya pero hindi na ipadala. Binuksan niya ito, binasa ang ilang salita ng tahimik at ipinasok sa ilalim ng parehong batong binisita niya ilang linggo na ang nakaraan. Pinaalala mo sa akin kung ano ang tunay na kabutihan, hindi sa ingay, hindi sa lakas, kundi sa katahimikan, sa pagbibigay, sa simpleng pananatili. Hindi ka lumaban, hindi ka tumakas, nanatili ka lang. At dahil doon nabuhay sila, at dahil doon hinding-hindi ka namin makakalimutan. Sandali pa siyang tumayo roon, huminga sa malamig na hangin ng umaga, sa kadahan-dahang lumakad palayo. Nagbago na. Sa sanctuary, handa na ang mga kuting para sa huling hakbang, ang malayang paglabas sa isang ligtas na bahagi ng kagubatan. Hindi pagganap na kalayaan,
pero halos. Isang lugar para matutunan ang daloy ng kagubatan. Isang pagkakataon para simulan ang buhay na hindi na natapos ni Tobias. Nang bumukas ang gate, hindi na sila nagtagal. Magkatabi silang lumabas. Isang beses lang sila lumingon pabalik. Pagkatapos, nawala na sila sa gitna ng mga puno. Nakatayo si Francesca, ang isang kamay ay nasa nakabukas na gate. Sa tingin mo, maaalala pa rin nila siya. Nandoon din si Marco. Ang sagot niya ay walang pag-aalinlangan. Hindi nila siya nakalimutan. Umarangkada ang panahon. Nagbago ang mga panahon. Sa taas ng kabundukan may 2 batang oso na gumagala sa mga gulod. Naglaro sila. Natutong maghanap ng pagkain. Lalong tumibay. Pero kapag humihina na ang liwanag at tumatahimik ang kagubatan, minsan humihinto sila. Mga mukha nilang nakaharap sa kanluran, hinihila ng alaala ng init sa gitna ng niyebe, ng isang malaking anyong minsang yumakap sa kanila nang walang salita o hinihingi, ng tahimik na pagmamahal na nagligtas sa kanila. Kung may naantig sa iyo sa kwentong ito, huwag mo itong hayaang magtapos dito. Mag-subscribe sa channel, i-like ang video at ibahagi ito sa isang taong naniniwala sa klasing pagmamahal na hindi kailangang bigkasin, yung pagmamahal na nagbibigay ng lahat kahit walang nakakakita. Dahil kahit sa gitna ng kagubatan, ang kabutihan ay nag-iiwan ng daang hindi kayang pawiin ng kahit anong bagyo.